Luzon at bumabati tayo sa mga nakikinig sa programa, sa radyo at sa telebisyon at sa Facebook Live. Tayo ay napapanood ngayon, di ba? Ako'y natutuwa na nakikita na ng taong bayan, lalo na mga Antikenyo, ang ating mga proyekto. Kanina ay nauna yung ating Malandog marker sa Hamtik, tapos yung ating groundbreaking ng Malandog River Project sa tourism at sa environment, at yung ating Bantayog Wika marker na magkakaroon ng tourism dyan, at ngayon itong 100, ilang pondo ko rito? 100 million dito sa Governor Vicente Helia Building. Pero nakita ko yung Salazar Building. Sabi ko, hindi ko papapayaan yan. Meron din ako dyan. Tapos, hindi medical assistance, capital outlay. Meron akong capital outlay rin dito, di ba? Magkano? 100 for the Salazar Building. Iba pa yung dito. Phase 2. You sure? O sige. Basta sinabi ko sa kanila, may pondo ako dyan. Kaya ito po ang ating bagong gusali na 6 stories na Governor Vicente Helia Building na annex, di ba? Oo, pangalawang building ng ating provincial hospital. Pero hindi ko papabayaan yung original building. At importante ay, una, dapat gumagana aircon. Pangalawa, dapat ang mga banyo maganda at malinis at may running water. At third, lahat ng kwarto, komportable, may kama, may mga sheets and everything, at komportable lahat ng ating pasyente. At syempre, kailangan kompleto ang ating equipment. At may elevator. Kaya sa ating Provincial Health Officer at sa ating Regional Director ng Health, paki-check po nyo lahat ng pondo na pinaglalagay ko sa mga nakaraang taon, 2016, 2017, at ngayong taong 2018. Iba po yung capital outlay sa gusali, iba pa rin po yung MOE sa mga pangangailangan. At iba pa yung sa mga makina. Dialysis machine, naglagay din ako, I think. Oo, at kung kulang pa kayo ng x-ray machine, kung ano pa mga kailangan nyo, meron na ba kayong mammography? Ilista. Mammography, ano pa? CT scan. Meron na. Ilista na lang nyo lahat, dapat kompleto. Ang gusto ko, ang ating provincial hospital ay, una, hindi na kailangan pumunta ng Iloilo. Hindi na kailangan pumunta ng Kalibo. Kailangan dito mismo. In fact, gusto ko sa South, sa North, at sa Central Antique ay merong magagarang ospital para mabuhay ang tao at mapaglingkuran sila. So, kung ano pa ang kulang, maliban, kasi ayoko naman mangyari may gusali, walang equipment. May equipment, bulok ang gusali. O may gusali at equipment, walang kama. O walang bedsheet. O walang tubig. Hindi. Alam niyo ako, si stricto, complete staff work. Pag hindi nyo sabihin sa akin pangangailangan, hindi ko malalaman. So just tell me what you have from the past year's budget and this year's budget. Ano pa ang kulang ilalagay ko for 2019? Remember, 2019 budget is the last year I will be chairman of finance. So please list everything down. So finish or not finish, pass your paper, give it to me. Okay? Importante, hospital. Gusto ko kasing garak to ng Makati Medical Center o ng St. Luke's. Kasi nagpapagawa din ako sa Tagaytay Medical Center kay Congressman Bambol Tolentino. Kung napapaglingkuran ko ang Tagaytay sa Luzon, bakit hindi ang lalawigan ng aking lolo at lola? At our people are deserving, and I really want to serve the more than 500,000 Antikenyos in our historic and beautiful province. And so, hindi lang ito ang ating bigay sa healthcare. Tomorrow, we will inaugurate the Kulasi Hospital and the Pandan Hospital, and every municipality, meron akong rural health unit. Taga 2 million? Taga 2 million. 15? 15 are rural health units in most of the 18 municipalities. Maliban po dyan, hindi lang gusali at equipment at gamit. Lahat po na nagkakasakit o kailangan ng operasyon o kailangan ng tulong, hindi kailangan mamatay o
o magkasakit na walang tumutulong. Hindi kailangan may kilalang politiko, mayor, gobernador, board member o senador. Dahil ako'y naglaan sa medical assistance program ng milyon-milyon, walang ubos. Kaya lahat, kung naubos na sa region, download, replenish ko na naman. So, I will never know unless you tell me. Pero ayokong mangyari na merong nangangailangan o mahirap na antikenyo man o hindi na magpunta rito na hindi nabibigyan ng healthcare. At hindi lang dito, naglagay din ako sa mga lahat ng ospital sa Iloilo. Di ba, Rose? Okay, babasahin ko. Buong Antique. Ayan, medical assistance. 5 million ang El Salazar, Diosdado Macapagal District, sa Tobisamet, 2 million. Kulasi, 2 million. Ramon Masa, 1 million. Bugasong, 1 million. Valderrama, 500,000. Pedro Guinda, 500,000. Justice Saldivar sa Pandan, 500,000. But sa Iloilo, millions. I don't know how many millions in Iloilo. Pero ito, initial lang ito. Pag ubos na yung 1 million o 500,000, replenish na naman. Kaya, lahat po ng inyong pangangailangan sa healthcare, sagot ko. Uulitin ko, ayoko pong may mangyari na merong nangangailangan na matanda, bata, babae, sino man na papa-opera o may cancer o may TB o anuman check-up, kailangan po mabigyan ng pansin, sagot po ng aking tanggapan, ipaalam lang nyo sa amin. In fact, hindi kailangan tumawag sa amin. Hindi kailangan ng pirma ko. Dahil dina-download ko yan sa region. Ang region dina-download sa ospital. May medical assistance form, governor, at i-fill up lang ninyo. They should attend to you. Maliban po dyan, sa ginawa ko po sa ating, ba't ba ako nakaganito? Tapos na nga ito. Ano ba yun? Meron, sa aking budget po na ginawa para sa buong bansa, hindi lamang para sa Antique, ay universal healthcare na po. Ibig sabihin, sa PhilHealth ay naglaan ako ng 3 billion piso. Lahat po ng mga indigent o mahihirap ay libre na po ang point of care. Or ibig sabihin, pupunta po sa isang government-owned hospital pag emergency po, hindi na kailangan ipakita yung PhilHealth card. Siyempre, pag isang taong mahirap, malay naman niya may PhilHealth card. Malay naman niya pipirma-pirma. Lahat ng mahirap sa ilalim ng aking PhilHealth program na pinondohan ng 2017, hindi lang this year, ng 3 billion. Yan po ay patuloy kong ginawa sa 2018. For the first time po, nung akong chairman ng budget, chairman ng finance, libre po ang PhilHealth, may kilala man politiko o wala. Basta mahirap, libre po sa PhilHealth. Pangalawa, libre ng edukasyon. Lahat ng state university at colleges, local government colleges, at tech-voc institutions, libre ang kolehiyo. Huwag na huwag kayo magbabayad dahil naglagay po ako ng 40 billion para dyan. At kanina binanggit ko, ang mga pulis, raise your hand. Doble na sweldo nyo, alam nyo yun. Ha? 62.8 billion. Starting January, ito'y po'y pinag-utos ni Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, Senator Legarda, ma'am, sabi niya, 3 hinihingi ko sa'yo. Nag-dinner kami mga 2 months ago. Una, doblehin mo ang sweldo ng sundalo at ng pulis. Yes, Mr. President, nagawa ko na po yun. 62.8 billion binigay ko. Pangalawa, libreng edukasyon. Yes, Mr. President, batas ko po yun along with other senators. 40 billion pinondohan ko. At third, yung libreng healthcare. So, first time po nangyari, nung ako naging chairman ng finance, libreng edukasyon sa koleyo, libreng PhilHealth, maski na walang card at walang kilalang politiko, at, anong sabi ko isa? Tinaas ang sweldo ng sundalo at pulis at uniform personnel. At pang-apat, nagagawin ko pa lang for the 2019 budget at paghahanapan ng pondo, ang mga teachers, ayon kay Presidente, dodoblehin ang mga sweldo. Okay. Okay. Paano naman daw yung mga sa healthcare? Ayun. Ayun, hindi pa nasasabi ni Presidente, ako pa magsasabi sa kanya. Okay. So, yun po pakisuri po, pag when I leave, no, I would ask the DOH, RD, and Provincial Health Officer, suriin nyo, kasi minsan, hindi na sana yung Antique na inaalagaan, hindi ba? Para bang
ilang dekada kayong nakaligtaan ng national government. Yan, may gobernador, nandyan, pero limitado ang resources. Ngayon, ang laki-laki lang dami-dami. Sabi nga ng mga national agencies, first time na dumadagsa ang proyekto. So, hindi kayo sanay. Baka mamaya, hindi nyo alam ang daming pondo, hindi ma-obligate, hindi magawa, hindi magamit, or hindi nyo alam meron pala. So please look at all the funds I'm giving to you as so far as health is concerned, whether it's for hospitals or for HFEP, or equipment, or MOE, gamitin po nyo. At kung ano ang kulang, you submit it before the end of January, it will be funded in 2019. Gusto nyo? Gandahan pa yan kung ano pang kailangan. You would know the needs, just tell me. Ang aking mantra o sinasabi dito sa Antique, your wish is my command. Okay. In short, lahat ng pangangailangan na Antiqueño na ilang dekadang nakalimutan, pagdating ni Lonel Legarda, nandyan sa inyong serbisyo. Thank you. Okay. Happy. Salamat, Senadora Abel.